Hindi lahat ng biyahe kailangan may destinasyon. Minsan, sapat na yung huminto, huminga, at magmuni-muni. Kaya ngayong hapon, sabayan niyo ako sa isang kalmadong ride. Pero higit pa dito, gusto kong ibahagi sa inyo itong isang kwento na matagal nang nag-impact sa akin mula nung nabasa ko siya. Kwento to ni Leo Tolstoy. Yung short story na to, ang pamagat ay 3 questions. Simple pero puno ng aral. So, minsan, naisip ng isang hari na kung lagi niyang alam ang tamang oras para simulan ang kahit anong bagay. Kung alam niya kung sino-sino ang mga tamang tao na dapat niyang pakinggan at mga dapat iwasan. At higit sa lahat, kung lagi niyang alam kung ano ang pinakamahalagang gawain. Hindi siya kailanman mabibigo sa kahit anong pagsubok na dumating sa kanya. Kaya sa pag-iisip nito, ipinahayag niya sa buong kaharian na magbibigay siya ng malaking pabuya sa kung sino man yung makapagtuturo sa kanya kung kailan yung tamang oras para sa bawat gawain at kung sino-sino yung pinakamahalagang tao at kung paano niya malalaman kung ano ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Kaya dumating yung mga pantas sa hari. Pero iba-iba yung kanilang mga sagot. Sa unang tanong, sinabi ng ilan na upang malaman mo raw ang tamang oras para sa bawat gawain, kailangan mo munang gumawa ng tala-arawan ng mga araw, buwan, taon, at siguruhin na masusunod mo to ng strictly. Kasi sa ganitong paraan lang daw magagawa ang lahat sa tamang panahon. Pero sinabi din naman ng iba na imposibleng matukoy ng maaga ang tamang oras para sa bawat gawain. Sa halip raw ay dapat maging laging handa at huwag mag-aksaya ng oras sa mga walang saysay na mga gawain upang may sakatuparan ang mga pinakamahalagang gawain sa tamang oras. Pero may ilan rin na nagsasabi na kahit gaano pa kahusay ang hari sa pagbabantay sa mga nangyayari, hindi pa rin niya makikita o mapagpapasyahan nang mag-isa lang kung kailan ang tamang oras para sa bawat gawain. Kaya dapat magkaroon siya ng isang lupon or council ng mga matatalinong tao para tulungan siya magtakda ng tamang oras para dito. Pero may nagsasabi rin na may mga pagkakataon na hindi na maaaring hintayin ang payo ng isang lupon. Tama nga naman, paano kung biglaan at kailangan mo na magdesisyon agad-agad? Para daw magawa yon, kailangan niyang malaman ang mga mangyayari muna sa hinaharap. Yung bagay na yun, ang makapagbibigay lang ay mga manghuhula ng ganong klaseng kaalaman. Kaya kung nais niya daw malaman ng hari yung tamang oras para sa bawat task or gawain, kailangan niyo munang kumonsulta sa mga manghuhula. Tapos, iba-iba rin yung sagot doon sa ikalawang tanong.
Sabi nung iba, ang pinakamahalagang tao daw, yung kanyang mga tagapayo, mga advisors niya. Para naman dun sa iba, ito daw yung mga pari. Nagsasabi din na mga doktor daw ang pinakamahalaga. While yung iba din naniniwala na yung kanyang hukbo, yung kanyang mga army, yung pinakakailangan ng hari. Dun sa ikatlong tanong kung ano ang pinakamahalagang gawin, sabi nung iba, ito daw is science or agham. Yung iba naman naniniwala na ito yung kasanayan sa pakikipagdigma. Samantalang yung iba, ang sinasabi ay yung pagsamba daw sa Diyos ang pinakamahalaga. Dahil magkakaiba nga yung mga sagot, hindi yung sinang-ayunan ng hari, yung kahit alin man sa kanila. At hindi niya ibinigay yung reward. Pero dahil gusto pa rin niya talagang malaman yung tamang kasagutan para dun sa mga tanong niya, nagpasya siya na kumonsulta dun sa isang ermitanyo na kilala dahil sa kanyang karunungan. Hindi to si Tatalino, iba to. So, itong ermitanyong to ay nakatira sa isang kagubatan at hindi siya maalis doon. At ang tinatanggap niya lang bilang mga bisita, yung mga ordinaryong tao lang. Kaya naman yung hari, nung napagpasahan niya ang pumunta dun sa ermitanyo, nagsuot lang siya ng mga simpleng damit bago pa man siya makarating dun sa kubo ng ermitanyo. At bumaba na siya dun sa kanyang kabayo at iniwan niya yung kanyang mga personal guard. Nung marating na nung hari yung ermitanyo, abala to sa pagbubungkal sa kanyang lupa sa harap ng kanyang kubo. Nang makita siya ng ermitanyo, binati naman siya nito at nagpatuloy lang dun sa kanyang ginagawa. Yung ermitanyo ay matanda na tapos mahina na rin, kaya sa tuwang itutusok niya yung pala niya sa lupa, kita mo talagang napapagod na siya. Hirap na siya. Kaya naman lumapit yung hari at sinabihan siya, "Naparito ako sa iyo, marunong na ermitanyo, upang itanong ang tatlong mahalagang tanong. Paano ko malalaman ang tamang oras para sa bawat gawain? Sino ang taong higit kong kailangan at dapat kong bigyan ng pansin? At ano ang pinakamahalagang gawain na dapat kong unahin?" Tahimik lang yung ermitanyo, hindi siya sumagot. Instead, dumura ito sa kanyang palad at muling nagbungkal ng lupa. "Ako nang magbubungkal," sabi ng hari. "Papagod ka na." "Maraming salamat," sagot ng ermitanyo. At iniabot ang pala dun sa hari at saka naupo siya sa lupa. Dalawang hanay na ng lupa yung nabubungkal ng hari bago ito huminto at muling itinanong yung kanyang mga tanong sa ermitanyo. This time, hindi pa rin sumagot yung ermitanyo.
Instead, inunat niya yung kanyang mga kamay para kunin na yung pala dun sa hari. "Magpahinga ka naman ngayon at ako naman," sabi ng ermitanyo. Pero hindi binigay ng hari yung pala at nagpatuloy lang din siya sa pagbubungkal. Lumipas ang 1 oras at ang isa pa, hanggang sa unti-unti nang lumubog yung araw sa likod ng mga puno. Sa wakas, ibinaon ng hari ang pala sa lupa at nagsabi, "Naparito ako upang humingi ng kasagutan. Kung di mo ako matutulungan, sabihin mo na lang at ako'y aalis na." "May paparating," sagot ng ermitanyo. "Tingnan natin kung sino." Lumingon ng hari at nakita ang isang lalaking tumatakbo palabas ng gubat. Mahigpit niyang hawak yung kanyang tiyan at may umaagos na dugo mula doon. Nang marating siya ng lalaki, bumagsak to sa lupa at mahina itong umungol. Agad na inalis ng hari at ng ermitanyo yung suot ng lalaki at nakita nilang malaking sugat sa kanyang tiyan. Dilinis ng hari yung sugat sa abot ng kanyang makakaya at tinalian niya ito gamit ang kanyang panyo at isang tuwalya na ibinigay ng ermitanyo. Pero patuloy pa rin yung pag-agos ng dugo. Paulit-ulit, dilinis at muling tinalian ng hari ang sugat hanggang sa huminto na yung pagdurugo. Nang magkamalay ang lalaki, humingi ito ng maiinom. At agad namang kumuha ng tubig ang hari at iniabot ito sa sugatang lalaki. Samantala, yung araw lumubog na at naging malamig na ang paligid. Kaya yung hari, kasama yung tulong ng ermitanyo, binuhat niya yung sugatang lalaki at pinasok sa kubo at ihiniga sa kama. Nung nakahiga na siya sa kama, ipinikit ng sugatang lalaki yung kanyang mga mata at nanahimik. At yung hari, dahil sa sobrang pagod sa kanyang paglalakad at sa ginawa niyang pagbungkal ng lupa, naupo siya sa may gilid ng pintuan ng kubo at nakatulog. Napalalim yung tulog ng hari kahit na mainit at maikli lang yung gabing yon. Nung magising siya kinabukasan, inabot ng matagal din bago naalala ng hari kung nasan siya at kung sino yung kakaibang lalaking may balbas at nakahiga sa kama. Nakatitig lang ito sa kanya ng buong sigla ang mga mata. "Patawarin mo ko," sabi ng lalaking may balbas sa mahinang tinig nang makita niyang gising na yung hari at nakatingin sa kanya. "Hindi kita kilala at wala akong dahilan para patawarin ka," sagot ng hari. "Hindi mo ko kilala, ngunit kilala kita. Ako ang iyong kaaway at nangakong maghihiganti sa iyo dahil pinapatay mo ang aking kapatid at inangkin ang kanyang ari-arian. Alam kong nagpunta kang mag-isa upang makita ang ermitanyo at nagpasya ako na patayin ka sa iyong pagbalik. Ngunit lumipas ang maghapon at hindi ka bumalik. Kaya lumabas ako mula sa aking pinagtataguan upang hanapin ka
At nasalubong ako ng iyong mga bantay. Nakilala nila ako at sinugatan. Nakatakas ako sa kanila, ngunit namatay na siguro ako dahil sa pagdurugo kung hindi mo ginamot ang aking sugat. Nais kong patayin ka, ngunit niligtas mo ang aking buhay. Ngayon, kung ako'y mabubuhay at kung nanaisin mo, maglilingkod ako sa iyo bilang iyong tapat na alipin at uutusan ko rin ang aking mga anak na gawin ng ganun din. Patawarin mo ko. Tuwang-tuwa ang hari na nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang kaaway ng napakadali at naging kaibigan niya pa. Hindi niya lang ito pinatawad, kundi ipinangako niya rin na magpapadala ng kanyang mga lingkod at manggagamot para alagaan siya at ibalik yung kanyang mga ari-arian. Pagkatapos magpaalam sa sugutang lalaki, lumabas ang hari sa may beranda at hinanap ang ermitanyo. Bago siya tuluyang umalis, nais pa niyang muling hingin ang sagot sa kanyang mga tanong. So nakita niya yung ermitanyo na nasa labas, nakaluhod habang nagtatanim ng mga buto sa lupang hinukay nila nung nakaraang araw. Lumapit ang hari at sinabi, "Sa huling pagkakataon, hinihiling kong sagutin mo ang aking mga tanong, matalinong lalaki." "Nabigyan ka na ng sagot," tugon ng ermitanyo, habang nananatiling nakaluhod sa kanyang payat na mga binti at nakatingala sa hari na nakatayo sa kanyang harapan. "Paanong nasagot? Anong ibig mong sabihin?" tanong ng hari. "Hindi mo ba nakikita?" sagot ng ermitanyo. "Kung hindi ka naawa sa akin kahapon at hindi mo ako tinulungang hukayin ng lupang ito, malamang ay nagpatuloy ka na sa iyong paglalakad at pagbalik mo ay sinalakay ka ng lalaking iyon. At malamang pinagsisihan mo na hindi ka na natili dito sa akin. Kaya ang pinakamahalagang oras ay nang ikaw ay naghukay ng mga tanim. At ako ang pinakamahalagang tao noon. At ang pagtulong mo sa akin ang iyong pinakamahalagang gawain." Pagkatapos ng ang sugatang lalaki ay lumapit sa atin, ang pinakamahalagang oras ay nang gamutin mo siya, sapagkat kung hindi mo ginamot ang kanyang sugat, malamang ay namatay siya nang hindi kayo nagkakasundo. Kaya siya ang pinakamahalagang tao noon. At ang ginawa mo para sa kanya ang iyong pinakamahalagang gawain. Tandaan mo ito, may iisang mahalagang oras, ang kasalukuyan. Ito ang pinakamahalagang oras sapagkat ito lamang ang sandaling may kapangyarihan tayo. Ang pinakamahalagang tao ay ang kasama mo sa mga sandaling ito. Sapagkat walang sino man ang nakakaalam kung magkakaroon pa siya ng ugnayan sa iba. At ang pinakamahalagang gawain ay ang gumawa ng kabutihan sa taong ito. Sapagkat para sa layuning iyon, tayo ay isinugo sa buhay na ito. Minsan yung mga simpleng biyahe na katulad nito, maglalakad-lakad, magbabike,
wala naman talagang ibang pupuntahan. Yung napag-iisip ka lang ba? Tapos maaalala mo kung gaano kahalaga yung kasalukuyan, yung now. Yung kwento na to ni Tolstoy, parang invitation siya sa lahat, diba? Para mabuhay ka sa ngayon. Mahalin yung mga taong kasama natin at gumawa ka ng kabutihan ng walang hinihintay na kapalit. Kahit hindi mo sila kilala, kahit hindi mo kaano-ano, dahil lang sa nandun ka, kasama ka nila. Sobrang lalim ng realization ito sa akin kasi parang madalas yung isip natin nasa ibang lugar, nasa ibang panahon. Tapos lumilipas yung ngayon, lumilipas yung mga oras. Sa kasama natin yung pamilya natin, mga kaibigan natin, pero busy tayo sa phone, namumroblema tayo sa kung saan. Tapos lumilipas yung pagkakataon para magawa natin ng mabuti yung mga tao sa paligid natin. Or kung nasa isang lugar tayo, di ba dapat ganun din kahit di natin sila kakilala. Siguro ang saya ng mundo, no? Kung ganito lahat mag-isip, na ang gusto mo lang gawin ay kung paano ka makakagawa ng kabutihan sa iba. Napaka-idealistic niya, di ba? Pero siguro at some point, hindi tayo perfecto bilang tao. And masarap yung kahit papano, nagagawa natin sa ibang pagkakataon, kahit paminsan-minsan, na makagawa ng maganda para sa iba. So, yun lang. Salamat sa pagsama sa biyahe ko. Sana nagustuhan nyo rin yung kwento. Kasi ako, hanggang ngayon, ito pa rin yung isa sa mga pinipilit kong isabuhay. Although mahirap. Marami kasing pasaway eh. Kaya minsan minit talaga din yung ulo mo. Lalo pagka nagdadrive ka or nagbabike ka. Or mas madalas pa nagdadrive ka. Ang daming mga kamote kasi minsan eh. Pero inisip ko, kamote din naman ako minsan. So, bigayan na lang. Sa kalsada or sa buhay, ganun lang din. Pasensya, bigayan, na isipin natin na hindi natin alam ang pinagdaraanan ng iba, diba? Kaya, ayun, kung nagustuhan niyo yung kwento, huwag niyo kalimutang i-like and share at mag-subscribe para sa mas marami pang ibang kwento kapag nag-stroll tayo. Hanggang sa susunod, thank you for watching.